Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento about crime at horror. So ngayong gabi ay meron naman tayong bagong story. Matagal-tagal din bago ako nakapag-upload, so ngayon makapag-upload na ulit ako. So ang kwento natin ay tungkol ito sa pinakamatagal na ng ghost story sa Pilipinas. Ito ay tinatawag nilang The Haunted Diplomat Hotel. So ano nga bang malagim na nangyari sa Diplomat Hotel at bakit ngayon ay haunted pa rin ito sa modernong panahon? So tingnan natin ang istorya ng Diplomat Hotel. Ang Diplomat Hotel ay isang abandonadong gusali na matatagpuan sa tuktok ng Dominican Hill sa Baguio City. Tinayo ito noong 1913. Ito ay original na tawag na Dominican Hill Retreat House at ginamit bilang lugar ng pahingahan at pagninilay ng mga fraile ng orden ng mga Dominikano. Noong digmaang pandaigdig noong World War II, sinakop ito ng mga Hapones at ginawang kuta ng mga militar. Ayon sa mga kwento, dito dinala at pinatay ang mga Pilipino ng giyera at mga inosenteng sibilyan. Marami ang nagsasabing dito rin nila pinugutan ng ulo ang ilang mga pari. Pagkatapos ng digmaan, ginawa itong hotel noong 1970s. Ngunit hindi ito nagtagal dahil sa mga nakakatakot na pangyayari at mga ulat ng multo. Sa kasalukuyan, ito ay sirang gusali na puno ng mga misteryo at lagim. So, yung mga paranormal activity na nangyayari doon, hanggang ngayon nangyayari pa rin. So, merong vlogger na nakapag-video noon. So, isang nakakita ng pugot na ulo ng pare. Ang pinakasikat na multo na ito ay isang pugot na fraile na nakasuot ng brown na habit. Maraming saksi ang nagsasabing nakita nila itong naglalakad sa mga hallway o biglang lilitaw sa mga bintana. May mga narinig daw na tumatawag na kanila ng tulong o kaya bumabasa ng Latin na dasal. Yung pangalawa naman, ang babaeng umiyak sa swimming pool. So, sa daming swimming pool, sa ngayon ay sirahan na. May isang babaeng nakaputi na madalas magparinig na umiiyak. Kwento ng mga lokal. Ito raw ay isang babaeng nagpakamatay dito. Noong panahon na hotel pa ito, may mga nag-attempt na lapitan siya. Ngunit bigla na lang itong nawala. Pangatlo, ang mga anino, monghe. Sa mga madilim na sulok ng gusali, may mga nakakakita ng mga anino ng mga monghe na parang nagdadasal. May mga naguulat na nagdadaganan sila na habang natutulog o kaya may humihila sa kanila. So yung isa naman, mga kalansing ng tinig ng mga bata. Kahit walang taong nakatira sa Diplomat Hotel, may mga nakakarinig ng tawanan ng mga bata o kaya mga yabag sa mga kwarto. May nagsasabing mga kaluluwa ito ng mga batang pinatay noong panahon ng digmaan. At yung isa, itong phantom mask. Tuwing hating gabi, may mga nakakarinig ng pagkanta ng mga pare o kaya mga boses na nagdarasal na parang may misa. Ngunit kapag hinahanap, wala namang tao. So ito ay based sa mga experience sa mga nakasaksi at saka mga vlogger na attempt na pasukin itong haunted hotel ng Diplomat. So isa rin na dito yung mga nagbabantay ron sa Diplomat Hotel. Isa na ring guard. Ang nagsabi na isang gabi may nakita siyang babaeng nakaputi na lumulutang sa hallway. Nang habulin niya, bigla itong nawala sa hangin. Tapos isa namang grupo ng mga turista ang nakagkwento na bigla na lang nawala ng baterya ang kanilang mga kamera at cellphone nang pumasok sila sa loob.
at mga paramdam sa mga lokal o mga mismong nakatira roon sa gilid ng hotel na nagsasabing nakakita nila ang mga ilaw na gumagalaw sa loob kahit wala namang kuryente. So bakit nangyayari ito sa haunted na hotel? Naniniwala ang mga marami na ang malupit na kasaysayan ng lugar, ang mga pagpatay at kapahirap, hindi na mayapang mga pagkamatay ng mga tao ang dahilan kung bakit ito nagiging haunted at mga kaluluwang hindi matahimik. May nagsasabi rin na sinumpa ang lupa dahil sa mga nangyari karasan noong panahon ng digmaan. So, ayun ang kwento natin mga kamoyski. Sana nagustuhan nyo aking kwento ngayong gabi. Mag-upload ulit tayo ng bagong kwento. So, hanggang dito na lang mga kamoyski.